Mensahe ay magmumula sa unang Samuel o 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 5. Unang Samuel chapter 3 verse 1 to 5. Ganito po ang sinasabi. Sa pamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli, minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang madaling araw na, siya tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel," po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Purihin natin ang Panginoon. Ngayong umaga, si Eli ay nung kapanahonan ni Eli at saka ni Samuel ay bihira nang marinig ang tinig ng Diyos. At bihira na rin marinig ang salita ng Diyos. Ito yung ang salita ng Diyos ng panahon iyon ay parang madalang pa sa ulan. Ang salita ng Panginoon ay madalang pa sa ulan. Kasi nung ang tao ay nabalot ng kasalanan, na nawala na ng namatay na noon si Josue, at hindi nawala ng nagtumayong leader nung kapanahonan ng mga hukom at ng tumawag ang Panginoong Diyos ng kay Eli. Siya ay naging saserdote at sila ay mga pinili ng Diyos, pero ang salita ng Diyos ay madalang pa sa patak ng ulan marinig at malabo na rin ang kanyang paningin ni Eli. At nung kapanahon ng iyon, ang mga anak na Eling dalawa ay hindi niya na masaway sa paggawa ng masama. Dito si Samuel ay isang anak ito ni Hana, kasi si Pelina ang kanyang tatay, at saka si Elkanah palang kanyang tatay, si Pelina naman ang kanyang pangalawang nanay. Dalawa kasi ang asawa ni Pelina ay ni Elkanah, si Pelina at saka si Hana. Si Hana ay anak ni si Hana, anak si Samuel. Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Si Ana ay anak niya si Samuel. Nangako si Hana na si Samuel ay kanyang dadalhin ito sa templo at maglilingkod sa templo sa ating Panginoon, na maglilingkod siya kay Yahweh upang parangalan ang Diyos kanyang paglaki. Iyon ang pangako ni Hana at tinupad naman iyon ng Diyos. At pagkatapos sabi dito, noong panahong iyon, ang salita ng Diyos ay bihira nang marinig at madalang pa sa patak ng ulan. Ngayon, dito sa panahong iyon, si Eli ay hindi na siya lumago sa, kumbaga sa atin sa panahon natin ngayon, hindi na siya lumago sa pananampalataya. Ganun lang. Parang sa panahon natin ngayon, parang nakasanayan na natin, pagkatapos magsimba, upo, uwi sa bahay, wala na. Diba? Wala na tayong talagang direct sight sa pinapagawa sa atin ng Diyos. Wala na tayong focus doon. Subalit, ang Panginoong Diyos ay
nangusap dito kay Samuel. Nung mangusap ang Panginoong Diyos dito kay Samuel para muling ang salita ng Diyos ay ipaalala sa kanya at muli niyang mapangunahan ng Israel. At dito ay bata pa siya hanggang siya ay lumaki, nahubog siya sa salita ng Diyos. At dito ipinapakita dito na ang tao, kapag ang tao ay hindi babad sa salita ng Diyos at walang salita ng Diyos sa kanyang puso, wala siyang sasabihin. Wala kang sasabihin. At kung may sasabihin ka man, hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya minsan ang ating mga dalangin hindi niyan pinapakinggan ng Panginoon. Paano ka papakinggan ng Diyos? Wala nga salita ng Diyos sa iyong puso. Hindi ka nga nagbubulay-bulay. Kaya nga nung bago mamatay si Josue, sinabi niya na araw at gabi, pagbulay-bulay ninyo ang salita ng Diyos. Mahalaga ito sa buhay ng tao Kaya si Samuel si Eli ay hindi na siya lumago sapagkat siya ay malabo ng mata. Ano ba yung malabo ang mata? Ibig sabihin sa panahon natin ngayon, wala ka nang nakikita, hindi mo na nakikita ang gawain ng Panginoon. Hindi mo na nakikita, kaya yung mga anak niya, hindi niya masaway sa paggawa ng masama. Wala na siya Wala na siyang talagang paglago. Wala na siyang paglago spiritual. Kaya hindi niya na ito makita. Kaya nung panahon iyon, namatay si Eli nang hindi lumalago. Nasa level up lang siya. Hindi siya nagle-level up. Nandun lang siya sa kung ano ang kanyang pagkatao. Nandun lang siya. Sa ating mga Kristiyano, lumalago ba tayo? May salita ng Diyos ba tayo sa ating buhay? Mayroon ba tayong baon ng salita ng Diyos tuwing tayo ay lalabas at mamumuhay ng maghapon? Mayroon ba tayong baon ng salita ng Diyos? At dito sa bahay natin, nagkalat ang salita ng Diyos. Pero hindi natin ito nabubuksan May mga kanya-kanya pa ang mga pangalan. Pero malungkot sa ating buhay, hindi natin ito nabubuksan. Ganyan ang buhay ng Kristiyano ngayon at ang mga pastor. May mga pastor ay nung ako'y tinawag ng Panginoon, nakita ko kaagad. Habang ang isang mensahero nakita ko, hindi ito nag-aaral ng salita ng Diyos.